So, after nito, ang next naman will be yung login natin. So, sa login, since button yon, so gagamit po kayo ng J button. Then, lagay na lang natin button login. So, sa button login, equal nyo lang sa new J button. Then, lagyan natin siya ng label. Sa label natin, lagay nyo login. Then, after nyan is set natin yung background niya. Okay, so tawagin nyo lang si button login. Then, set for background or set foreground. Ito yung magiging color ng text ulit. Color dot white na lang natin siya. And then, after nito is, again, yung same, palitan nyo na lang ng button ito. And then, ayun, set font, new font natin, same pa din yung font, pero hindi natin siya ipi-plain kasi nga login siya. So, we'll set it strong, kaya i-bold natin siya. And then, yung size natin will be 14. So, kayo bahala guys. If gusto nyo lakihan, pero make sure na hindi papangit yung magiging UI ninyo or yung user interface ninyo. Okay? So, sa baba, ang gagawin naman natin is button login. Then, ang gagawin natin that set focus sa ball. Okay? So, or hindi. Focus, wait lang. Ito, set focus painted. I-set nyo lang ito guys into false. Tsaka meron pang isa, let's say, sabihin natin button dot set, eto guys, set border painted. So, iset nyo rin ito as false. So, ano yung trabaho ng dalawa na to? Ang button kasi natin guys, once na kinlik mo siya, minsan nagpapakita doon yung default border and color niya. Okay, let's say for example, meron kang button. Ito yung button mo. Kapag kinlik mo yan, lumilitaw yung border niya dito. At saka yung original color niya na white, ganon. So, ayaw naman natin na ganon yung nangyayari sa button natin. So, kinaalis natin yung border at saka yung focus na paint nila. Para once na kinlik natin sila, yung color na inassign ninyo, yun pa rin. Hindi siya pangit tignan. Okay, mamaya, titignan natin, try natin siyang alisin kapag napa-work natin yung naging code natin. Okay, so, after nito guys, ang gagawin natin, kunin nyo lang to, then paste nyo lang siya dito sa baba, palitan nyo lang ng button login. Okay, same pa din, 300 by 30, at saka isa-center natin yung alignment natin. Okay? So, after nun, edi mayroon na kayo login, pero wala pang ginagawa kasi yan. So, ang gagawin natin is isa-set natin siya into login action. Okay? So, sa login action natin, ang gagawin lang natin dito, iset natin si button login dot add action listener. Ito. Check nyo to guys. Sa add action listener natin, ang pinakatrabaho niya is pinakikinggan niya if yung button nyo ay nakiklik ba siya. Kung meron bang changes sa state ng button natin. Let's say for example, ang state kasi natin ay true and false lang siya. Kapag click, automatic true yan. Kapag unclick, automatic false yan. So, ang add action listener natin, chine-check niya kung nagtutrue ba yung value or nagfo-false siya. So, yun yung pinaka trabaho ng add action listener natin. So, sa add action listener, gagawa ka dito ng variable mo, which is yung E. Ito yung tinatawag natin na event. No, ang event kasi natin dito is click ba siya or hindi.
And then, magkakaroon tayo ng lambda expression which is yung dash at greater than. And then, magkakaroon lang kayo ng opening and closing curly bracket. Okay, so ano yung gagawin natin dito? Dito natin ilalagay yung magiging logic ng button natin. So magkakaroon tayo dito ng string username, equal natin siya sa text username. Okay? And then dot get text. So ano yung pinakatrabaho ng username na variable? Kung mapapansin nyo, sino nga kasi si text username? Si text username po, ito po yung kinreate natin kung saan magsusulat ng username yung user natin. Okay, so yun yung username. Ngayon, anong sabi niya? Get text. Regardless kung ano yung tinype mo dito, i-get text yan at ipapasa sa username na variable natin. So, ganun yung mechanics niya. Now, meron ulit tayo, let's say for example, string. Password naman dito, equal natin siya sa new string. Sa new string natin guys, gamitin natin yung text password dot get password. Teka, bakit wala siya? Password. Yan. Tapos, ayan. And then, semicolon. So, leave muna natin to na guys. Let it be muna, mamaya ko na siya i-debug. So, after nito guys, ang purpose lang naman nito is to get yung magiging password natin. And next is magkakaroon lang tayo ng condition dito. Kasi, we need to make sure na yung ating text box, 1 and 2. So, pag nag-sign in tayo, dapat hindi empty yung mga text box natin. So, ang gagawin lang natin is magkakaroon kayo ng if condition dito and tatawagin nyo si username that is empty. So, kumbaga, chine-check nyo lang kung ang username ay empty siya. Tapos, gagamit kayo ng logical operator dito na OR. Okay, and then, set natin yung password that is empty. Now, ang question dito, bakit OR yung ginamit natin? Remember guys, ang rule ng OR po natin ay either of one, dapat mag-true sila. So, kung mali ito, tapos walang laman ito, tapos merong laman ito, hindi pa rin pwede yan. Kung walang laman ito, meron laman ito, hindi pa rin pwede. Kaya naka-OR tayo. Okay, so ang gagawin natin ngayon, opening and closing, curly bracket natin siya. And then, after nito, mag-J option lang tayo. So, ang J option, guys, ay ito po yung nagpa-pop up sa monitor natin. For example, ito yung, nag-login tayo. Ayan, so, nag-click tayo ng button. May magpapakita sa center, sasabihin niya, login successful. Okay? So, yan yung J option natin. So, ang gagawin nyo lang, J option, ayan, J option pane, dot show, ayan, marami siyang ano guys, option. Since magpapakita ka lang ng message na successful yung login or kailangan ng username and password, so ang gagawin natin, show message dialog ang gagamitin nyo. So sa message dialog, isa-set natin yung this, ibig sabihin, this frame, this method, okay? So kailangan natin ng double quotation dito para sa message nyo and gagawin nyo, please enter your username and password. And then, tuldok. Then magkakaroon ka ulit ng comma after ng double quotation mo. Then, ang ilalagay natin dito is login error. Then, again, comma ka ulit dito. So, ibababa natin siya para hindi siya pangit tignan. Tapos, dito rin. So, dito. So, after nito,
Ang next naman is ilalagay natin J option pane dot warning. Ilagay niyo yung warning message para warning message yung makikita natin. Okay? So, after nito, semicolon and then ise-set nyo lang yung return natin. Okay. So, yan ngayon, if ever na empty yung username and password natin. So, yung next naman is isi-set up natin dito kung ano yung magiging username and password natin. So, in this case, sabihin natin if yung username natin ay dot equal siya. Okay, so dot equals dapat sa admin. Okay. So, ngayon, gagamit tayo ng N. So, look the difference, guys. Gamit ka ng OR at gamit ka ng N. Bakit? Ang chine-check kasi dito, isa. Ang i-check natin dito, dalawa. Dapat kasi pag nag-login ka, tama ang username at tama yung password natin. So, ilalagay mo dito, password dot equals and then ilalagay natin yung Ay, namina niya. So, ilalagay natin yung admin na din, yung magiging password natin. So, same na lang sila. Then, after nun, opening and closing, curly bracket. And, same thing na lang din, ikakopy nyo na lang ito, guys. Pero papalitan nyo yan kasi for error message to. So, ang gagawin natin dito ay login successful. Then, sa baba, instead na login error, ilalagay nyo ay success. And then, hindi na warning ang gagamitin nyo guys since for login ito. So, ang ilalagay nyo, information message. So, ito yung I na icon. Okay, ito namang warning, ito yung X na icon. Yung red, ganun. So, ganun yung pinaka-thought ng program natin. So ngayon, meron ka ng validation for empty at meron na rin tayong for login natin which is yung admin. So magkakaroon ka lang ng else ulit dito. So sa else natin guys ay paste na lang natin ulit yung kanina. Okay? So ang lalagay natin dito, let's say for example, hindi valid yung nilalagay na username and password. So ang gagawin natin, papalitan lang natin yung message natin, no? Invalid username or password. And then, lagay natin dito, login failed. Yan. And then, lagay natin dito, error message. So, sa J option guys, maraming part na you can check naman kung ano yung best na magagamit ninyo.